Sa bawat umaga, may bigat akong bitbit. Hindi ito ang uri ng bigat na kayang buhatin ng bisig, kundi ang klase ng bigat na nakatago sa puso, pilit kong iniikubli. Isang lihim na halos 3 dekada nang nakabaon sa ilalim ng mga patong-patong na kasinungalingan. Pero hindi ko maisip na darating ang araw na bubulabugin ng nakaraan ang tahimik kong buhay. 20 taon pa lang ako noon. Bata, mahina, at litong-lito sa mundo. Nagkamali ako. Isang pagkakamaling nagbigay sa akin ng bunga na hindi ko kayang arugahin. Ang anak kong si Miguel. Panganay ko siya. Ang unang hinipa ng hangin sa aking sinapupunan. Ngunit sa takot, kahihiyan, at kawalan ng kakayahang bumuo ng pamilya, napilitan akong ipaampon siya. Dumaan ako sa proseso na tila walang damdamin, papeles, pirma, at mga pangakong hindi ko na muling aalalahanin ang lahat. Walang luha, walang sigaw. Ngunit sa loob, basag na basag ako. Ang tanging natatandaan ko sa araw na yon ay ang mukha ng mag-asawang umampon sa kanya. May edad na sila, mukhang mabait, at may kakayahang ibigay ang lahat ng hindi ko kayang ibigay kay Miguel. Pinangako nila na mamahalin nila siya ng higit pa sa sarili nilang buhay. Sa kabila ng sakit, naniwala ako. Tinanggap ko na yon ang tamang desisyon kahit pa tumutol ang puso ko. Lumipas ang mga taon. Tinanggap ko ang buhay na mayroon ako. Nagpakasal ako sa isang lalaking maayos. Nagkaroon ng mga anak at nagtayo ng maliit na negosyo. Hindi ko na muling binuksan ang kaba ng nakaraan. Para bang isinilid ko ang alaala ni Miguel sa isang kahon at itinatago sa pinakaliblib na sulok ng aking isipan. Isang bahagi ng aking pagkatao na hindi ko kailanman muling pinansin. Hanggang sa dumating ang araw na yon, ang araw na nagbabago sa lahat. Isang sulat ang dumating sa opisina. Simpleng papel lang ito, ngunit ang nilalaman nito ang nagpadilim sa langit ng mundo ko. Ang negosyo ko ay inaakusahan ng pandaraya at ang naghain ng kaso ay ang pinakamalaking kumpanyang kakumpetensya namin. Sa kabila ng takot at galit, pinilit kong harapin ang hamon. Ang abogado nila ay kilalang magaling, matalino, at walang kinatatakutan sa korte. Si Miguel Mendoza. Miguel, ang pangalan na matagal ko nang iniwasang banggitin. Parang sinampal ako ng katotohanan habang binabasa ang pangalan niya sa sulat. Hindi maari. Hindi totoo. Pero sa likod ng aking isip, alam kong siya nga. Alam ko. Hindi ko alam kung paano, pero naramdaman ko. Dumating ang araw ng pagdinig at doon ko siya muling nakita. Ang anak kong iniwan, ang mukha niya, ang tindig niya, ang paraan ng pagsasalita. Lahat ng ito ay nagpapaalala sa akin ng sarili ko. Ngunit hindi na siya ang sanggol na iniiyak ko noon. Siya na ngayon ang lalaking matikas, malakas, at puno ng determinasyon. Sa mga mata niya, wala akong nakitang bakas ng pagkakakilala. Isa akong estranghero sa kanya, at siya naman ay isang halimaw na handang lamunin ang lahat ng mayroon ako. Habang nagsisimula ang pagdinig, naririnig ko ang boses niya, malinaw, matalas, at puno ng kumpiyansa. Bawat salitang binibitawan niya ay tila punyal na tumatama sa dibdib ko. Hindi ko alam kung paano ko ito kakayanin. Ang anak kong isinuko ko para sa mas magandang buhay ay ngayon ang taong maaaring magwasak sa buhay na inakala kong maayos na. Sa bawat tanong niya, sa bawat argumento, naaalala ko ang araw na isinuko ko siya. Ang mga mata niya, parang mata ko. Ang galaw ng kamay niya, parang galaw ko. Ang lahat ng bagay tungkol sa kanya, nag-uugat sa akin. Ngunit hindi ko siya kayang lapitan. Paano? Paano ko sasabihin sa kanya ang katotohanan? Paano ko ipapaliwanag na ang babaeng kalaban niya sa korte ay ang babaeng nagdala sa kanya sa mundo? Pinilit kong itago ang emosyon. Sa harap ng lahat, isa akong negosyanteng inaakusahan. Hindi isang ina na nagkakasala sa sariling anak. Ngunit sa loob, pira-piraso ako. Gusto kong sumigaw, umiyak,
at humingi ng tawad. Ngunit alam kong hindi ito ang tamang panahon. Hindi ito ang tamang lugar. Ang huling tanong ni Miguel sa akin sa korte ang nagbigay sa akin ng matinding dagok. Mrs. Ramirez, bilang may-ari ng inyong negosyo, maaari mo bang ipaliwanag kung bakit may mga dokumentong nagpapakita ng maling deklarasyon ng kita? Ang tono ng kanyang boses ay malamig, walang damdamin. Ngunit ang mga mata niya may kakaibang ningning. Parang may galit, pero hindi ko matukoy kung saan ito nanggagaling. Hindi ako nakasagot agad. Ang bibig ko, tila nakasara. Hindi dahil sa tanong, kundi dahil sa bigat ng sitwasyon. Sa harap ko ay ang anak kong iniwan at narito siya upang itumba ang lahat ng mayroon ako. At sa sandaling iyon, may naalala ako. Isang detalye mula sa nakaraan na tila isang sumpa. Ang mag-asawang umampon kay Miguel ay mga dating kakumpetensya ng negosyo ng pamilya ko. Ang kaso laban sa akin ngayon ay hindi lang tungkol sa negosyo. Ito ay isang paghihiganti. At ang armas nila ay ang anak kong isinuko ko. Sa loob ng courtroom, habang nakatingin sa mga mata ni Miguel, napagtanto ko ang isang masakit na katotohanan. Ang anak ko na iniwan ko upang bigyan ng mas magandang buhay ay siya rin. Sa paglipas ng mga taon, unti-unting naglaho ang sakit na dulot ng desisyon kong ipaampon si Luis. Hindi iyon madali, ngunit kinailangan kong gawin. 20 taong gulang pa lamang ako noon, walang direksyon sa buhay, at mas pinili kong ibigay ang anak ko sa mga taong kaya siyang mahalin at alagaan. Hindi ko inakalang babalik siya sa buhay ko, sa paraang hindi ko inaasahan. Nakaupo ako sa harap ng malaking mesa ng abogado ng kalaban ko. Ang malinis na opisina, na amoy kahoy at papel, ay tila nagbabadya ng malamig na laban. Ang gulo ng sitwasyon, ang lupaing iniwan ng aking yumaong ama ay inaangkin ng isang mayamang negosyante. Isang kaso ang isinampa laban sa akin upang sa pilitang bawiin ang lupang iyon. Ang lupa ay hindi lang ari-arian. Ito ang huling alaala ng sakripisyo ng aking pamilya. Nasa bingit ako ng kawalan, ngunit hindi ako susuko. Sa lahat ng maaari kong kaharapin, hindi ko inaasahan na ang abogado ng kalaban ko ay si Luis. Nang pumasok siya sa silid, parang bumagal ang oras. Malinis ang kanyang suot na suit, kumikinang ang kanyang sapatos, at may kumpiyansa ang kanyang lakad. Ngunit ang mata niyang pamilyar, iyon mismo ang nagpabalik sa akin sa lahat ng alaala. Hindi ko kailanman malilimutan ang mga mata ng anak ko. Magandang hapon, Ginang Reyes. Bungad niya, malamig ngunit magalang. Ang boses niya ay parang dagundong sa tenga ko. Hindi siya nagpakilala bilang anak ko. Bakit hindi? Alam ba niya? O ito ba'y isang laro lamang? Hindi ko maipaliwanag ang emosyon ko. Halong takot, galit at pagnanasa na yakapin siya. Ang anak ko, na inakala kong nawala na sa buhay ko, ay narito sa harap ko. Ngunit hindi bilang anak, kundi bilang abogado ng taong sisira sa akin. Ang irony. Paano naging ganito? Habang binabasa niya ang mga dokumento, parang wala siyang konsepto ng koneksyon namin. Wala ni isang sulyap na nagpapahiwatig na kilala niya ako. Sa bawat salitang binibitiwan niya, nararamdaman ko ang distansya. Tila isang estranghero ang anak ko at ang sakit ay mas matalim pa kaysa sa inaasahan ko. Ginang Reyes, ayon sa dokumento, ang lupang ito ay matagal nang napabayaan. Ang aking kliyente ay may sapat na dahilan upang habulin ito bilang bahagi ng legal na proseso. Ang inyong panig ay maaring maghain ng counterclaim, ngunit sa kasalukuyan, mukhang mahina ang inyong ebidensya, sabi niya, diretso at walang bahid ng damdamin. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang kape. Gusto kong sumigaw, gusto kong itanong sa kanya kung naaalala niya ako. Ngunit paano? Paano ko sisimulan ang pag-uusap na yon? Hindi ko maaaring ipagkanulo ang sarili ko sa ganitong sitwasyon. Hindi ako pwedeng magmukhang mahina. Ang kaso ang pinakamahalaga, ngunit ang anak ko ang pinakamabigat na alalahanin ko.
Ang lupang ito ay mahalaga sa pamilya ko. Hindi ito basta-basta ari-arian. Ito ang huling alaala ng sakripisyo ng mga magulang ko. Sagot ko, pilit na pinatatag ang boses ko. May saglit na katahimikan. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang isang kakaibang tensyon. May bakas ng pagkalito sa kanyang mga mata, ngunit mabilis din itong nawala. Ang emosyon ay hindi sapat na ebidensya sa korte, Ginang Reyes. Ngunit naiintindihan ko ang inyong punto. Gagawin namin ang aming makakaya para mapanatili ang maayos na proseso, sagot niya. Formal pa rin. Ang bawat salita niya ay parang patalim sa puso ko. Hindi ko masabi kung alam niya ang katotohanan o kung talagang wala siyang ideya. Matapos ang mahabang diskusyon, tumayo siya upang magpaalam. Naglakad siya papunta sa pinto, ngunit bago siya tuluyang lumabas, tumigil siya at tumingin sa akin. Ang titig na yon, parang may hinahanap siya, parang may gustong sabihin. Ginang Reyes, anya may bahagyang pag-aalinlangan. May isang tanong ako. May kilala ba kayong Luis? Napatigil ako. Parang tumigil ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong na yon. Alam niyang ako ang ina niya. Ngunit bakit niya ako tinatanong? Bakit sa ganitong paraan? Oo, alam ko, ito ang simula ng isang mas masalimuot na laban. Hindi lang sa lupa, kundi sa pagitan ng isang ina at anak na matagal nang pinaghiwalay ng panahon. Hindi ko mawari kung paano ko nagawang tumayo sa harapan ng korte nang ganoon katatag. Ang bawat hakbang ko papunta sa witness stand ay tila may bigat ng mga taon ng pagsisisi at pangungulila. Ang kaso ay tungkol sa lupa, isang pag-aari ng aking pamilya na pilit inaangkin ng isang mayamang negosyo. Alam kong hindi ako ang pinakamagaling na testigo, pero ako ang nagtataglay ng mga dokumentong magpapatunay na kami ang tunay na may-ari ng lupa. Ang lupaing iyon, ang huling alaala ng aking yumaong mga magulang, ang tanging pamana nila sa akin. Hindi ko alam kung paano ako napunta sa ganitong sitwasyon. Sa harap ng korte, sa harap ng mga tao, sa harap ng kalaban. Ngunit higit sa lahat, sa harap ng abogadong kalaban, ang taong hindi ko inaasahang makita, ang taong hindi ko inaasahang magiging bahagi ng buhay ko sa ganitong paraan. Sa simula ng pagdinig, ako'y nagulat sa presensya ng abogadong yon. Matangkad siya, maputi, may malalim na mga mata na tila bumabalik sa nakaraan. Hindi ko alam kung bakit tila pamilyar siya, pero agad kong nalaman ang sagot nang marinig ko ang kanyang pangalan. Ang pangalan na matagal ko nang sinusubukang kalimutan, ngunit hindi ko kailanman nagawang burahin sa isip ko. Siya ang anak ko. 20 taon ang nakalipas, isinilang ko siya sa isang maliit na klinika sa probinsya. Ako'y bata pa noon, takot, at walang kakayahang buhayin ng isang sanggol. Sa kabila ng sakit sa puso, ibinigay ko siya sa ampunan. Ang araw na yon ang pinakamasakit sa buong buhay ko. Ang huling beses na nakita ko siya ay noong inakay siya ng mag-asawang Amerikano palabas ng klinika habang ako'y umiiyak na parang nawalan ng kaluluwa. Ngayon, narito siya sa harapan ko, hindi bilang anak ko, kundi bilang abogado ng kalaban. Ang irony ng lahat ay parang suntok sa sikmura. Hindi ko alam kung magagalit ba ako sa kanya o sa sarili ko. Hindi rin niya alam kung sino ako. Hindi niya ako kilala. At sa tingin ko, wala siyang balak alamin. Habang tinatanong niya ako sa witness stand, naririnig ko ang lamig ng kanyang boses. Walang bakas ng pakikiramay, walang bakas ng koneksyon. Para bang isa lamang akong ordinaryong testigo, isang taong kailangang wasakin para mapanalo ang kaso. Ang bawat tanong niya ay matalim, tila may tusok ng karayom na bumabaon sa aking puso. Ayon sa dokumentong ito, ikaw ba ang nagmamay-ari ng lupa noong taong 1985? Tanong niya. Diretso at puno ng kumpiyansa. Oo, sagot ko. Pilit nilalabanan ng pag-ikot ng aking sikmura. Hindi ko kayang tumitig sa kanya ng matagal. Ang mukha niya,
Ang mga mata niyang tila salamin ng akin ay nagdadala ng sakit na hindi ko maipaliwanag. Pero wala kang pruweba na ikaw ang nagbayad para sa lupa, tama? Dugtong niya, malalim ang boses, parang hinuhukay ang bawat kahinaan ko. Tumahimik ang buong korte. Alam kong ito ang nais niyang mangyari. Ang ilagay ako sa alanganin, ang ipakita sa lahat na marupok ang aking ebidensya. Ngunit hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya. Sa bawat galaw niya, nakikita ko ang sarili ko, ang kanyang postura, ang paraan niya ng pagsasalita. Lahat ng ito ay tila hinugot mula sa akin. Sa likod ng utak ko, may boses na nagsisigaw. Anak mo siya. Sabihin mo na. Sabihin mo ang totoo. Pero paano? Paano ko sasabihin iyon sa harap ng lahat? Lalo na't siya ay nasa kampo ng kalaban. Hindi ko alam kung tama bang guluhin ang kanyang buhay sa ganitong paraan. Nang matapos ang cross-examination, bumalik ako sa upuan ko. Hindi ko maialis ang tingin sa kanya. Kahit papilit kong iniiwas ang mata ko. Nakikita ko ang galit sa mga mata ng aking abogado. Galit sa kanya, galit sa kanilang kampo. Pero ako, hindi galit ang nararamdaman ko. Ang nararamdaman ko ay isang halo ng takot, lungkot, at pangungulila. Matapos ang recess, narinig ko ang bulungan ng mga tao sa korte. May paparating na bagong ebidensya mula sa panig ng kalaban. Isang ebidensyang maaring tuluyang magpabagsak sa kaso namin. Hindi ko alam kung ano yon, pero naramdaman ko ang tensyon sa hangin. Lahat ng mata ay nakatutok sa kanilang abogado. Sa anak ko, tumayo siya. Hawak ang isang makapal na folder. Your Honor, nais po naming ipakita ang bagong ebidensya na aming natuklasan. Binuksan niya ang folder. Sa loob nito ay isang dokumento, isang birth certificate. Ang mga mata ko'y nanlaki. Hindi ko maintindihan kung bakit yon ang hawak niya. Pero nang basahin niya ang laman, bumagsak ang mundo ko. Ang dokumentong ito ay nagpapakita na ang testigo, si Ginang Bautista, ay may anak na isinilang noong taong 1995 na iniwan sa ampunan. Sabi niya, diretsyong nakatingin sa akin. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung bakit yon ang ebidensyang ginamit nila. Pero ang mas masakit, hindi ko alam kung bakit nakarating ito sa kanya. Alam na niya. Alam na niyang ako ang ina niya. Tahimik ang lahat. Nakatingin siya sa akin. Sa wakas. Ngunit hindi bilang abogado. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang tanong sa kanyang mga mata. Ang galit, ang sakit, ang pagtataka. Alam niya na. Alam niyang ako ang babaeng nag-iwan sa kanya. At sa harap ng lahat, nagtanong siya, bakit? Nakaharap kami sa korte. Ako, si Carmen, ang babaeng ginawang laruan ng buhay, at si Daniel, ang abogado ng kalaban ko, ang kumpanya na umagaw sa lupa ng aming pamilya. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyong ito. Ang lahat ng ito ay parang bangungot na hindi ko magising. Ang bawat galaw niya, bawat salita niya, bawat tingin niya, ay nagdadala ng kirot na mas malalim kaysa sa anumang laban na hinarap ko noon. Ang susunod na testigo ay si Ginang Carmen Reyes, anunsyo ng hukom. Tumayo ako mula sa mahigpit na pagkakaupo sa bangko. Ang bawat hakbang ko papunta sa witness stand ay tila nagdadala ng bigat ng mundo. Sa likod ng salamin ng courtroom, naroon siya. Ang anak kong pinaampun ko 25 taon na ang nakalilipas. Ang anak kong iniwan ko sa pakiusap ng kahirapan sa paniniwalang yon ang tama para sa kanya. At ngayon, narito siya, hinahamon ako, ang sarili niyang ina, sa harap ng batas. Ginang Reyes, ang boses ni Daniel ay malamig, profesional, at walang bahid ng pagkilala. Pakisabi sa amin kung paano mo nakuha ang lupang ito. Pinilit kong pigilan ang pag-uga ng boses ko. Ito ay minana ko mula sa mga magulang ko. Nasa pamilya namin ang lupa na ito sa loob ng 3 henerasyon. May pruweba ka ba para patunayan ang sinasabi mo? Tanong niya. Ang mga mata niya ay tila yelo na dumudurog sa akin. Tumitig ako sa kanya. Ang mukha niya, ang mga mata, ang bawat galaw ng kanyang ekspresyon
Lahat ay pamilyar, ngunit ang puso ko ay parang hindi niya kilala. Ang titulo ng lupa ay nasa akin, ngunit ano, Ginang Reyes? Putol niya sa akin. Ang tono niya ay sinadya para magpakita ng kahinaan sa aking panig. Ang sinasabi mo ba ay walang basehan? Paano mo ipapaliwanag na ang kumpanya ng kliyente ko ay may legal na claim sa lupang ito? Hindi ko alam kung paano ko sasagutin. Ang mga dokumento nila, ang kanilang mga abogado, lahat ay tila mas makapangyarihan kaysa sa maliit na boses ko. Ngunit hindi ito tungkol sa lupa. Hindi ito tungkol sa legalidad. Ang totoo, ito ay tungkol sa kanya. Siya, ang anak ko. At ang bawat tanong niya ay parang sibat na tumatama sa puso ko ng paulit-ulit. Ang lupa na ito ay tahanan namin. Sagot ko. Pilit na pinatatag ang boses ko. Hindi ito basta-basta lupa. Dito lumaki ang pamilya ko. Dito ko binuo ang buhay ko. Ngunit ang emosyonal na koneksyon ay hindi batayan ng batas. Tama ba? Tanong niya. Ang tono niya ay tila hindi nagdududa. Matigas, malinaw, hindi nagbibiro. Hindi ko siya masagot. Pakiramdam ko, ang bawat salita ko ay walang saysay. Ang mga mata ng hukom, ng mga tao sa courtroom, lahat sila ay nakatutok sa akin. Ngunit ang pinakamabigat na tingin ay ang mula sa anak ko. Ang anak kong hindi ko nakilala. Wala na po akong tanong. Sabi niya at umupo sa kanyang lugar. Ang katahimikan sa courtroom ay sumabog sa ingay ng mga bulong. Ngunit ang puso ko ay nanatiling tahimik, puno ng sakit. Pagkatapos ng pagdinig, naglakad ako palabas ng korte. Ang bawat hakbang ay parang martilyo sa lupa. Sa likod ko, naramdaman ko ang presensya niya. Hindi ko alam kung bakit, ngunit tumigil ako. Bumaling ako sa kanya at sa unang pagkakataon mula nang magkita kami, hindi ko napigilang magsalita. Daniel, tawag ko. Ang pangalan niya ay tila banyaga sa bibig ko. Humarap siya sa akin. Ang ekspresyon niya ay nanatiling walang damdamin. Ngunit sa likod ng malamig na tingin, may bahagyang galaw ng emosyon na hindi niya maitago. Patawarin mo ako. Bulong ko, ang mga mata ko ay puno ng luha. Patawarin mo ang ina mo. Hindi siya sumagot. Sa halip tumingin lang siya sa akin at sa mga mata niya, nakita ko ang galit, ang lungkot, ang pagkakahiwalay. Pagkatapos, tumalikod siya at lumakad palayo. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na bigat ng aking desisyon. 25 taon na ang nakalilipas. Iniwan ko siya sa pakiusap ng kahirapan. Sa paniniwalang yon ang tama para sa kanya. Ngunit ngayon, ang anak kong iniwan ko ay narito, ngunit hindi para magbalik. Narito siya para kalabanin ako. Pag-uwi ko sa bahay, bumagsak ako sa sofa. Ang katawan ko ay parang piniga ng emosyong hindi ko maipaliwanag. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang tawag ang dumating sa telepono ko. Sinagot ko ito, ang kamay ko ay nanginginig. Carmen Reyes, tanong ng boses sa kabilang linya. Ako, si Philip Mendoza, opisyal ng kumpanya. May gusto akong iparating sa'yo. Anong tungkol saan? Tanong ko. Ang boses ko ay puno ng takot. Ang abogado namin, si Daniel, nagbigay ng opinyon sa kaso. Naiintindihan ko na may personal na koneksyon kayo sa kanya. Napahinto ako, ang puso ko ay tumigil sa pagtibok. Ano ang ibig mong sabihin? Sa kabila ng kanyang propesyonal na paninindigan, may ginawa siyang hakbang na hindi inaasahan. Binawi niya ang suporta niya sa kaso. Sa madaling salita, hindi na siya interesado na kalabanin ka. Ang telepono ay bumagsak mula sa kamay ko. Ang anak ko, ang anak kong hindi ko nakilala, ay gumawa ng desisyon na hindi ko inasahan. Ngunit bakit? Bakit niya ginawa iyon? Nakayuko akong nakaupo sa sulok ng courtroom, pilit na inaayos ang kaba sa aking dibdib. Ang mga mata ko'y nakatuon sa kahoy na mesa, sa harapan. Ngunit hindi ko maikaila ang pagtalon ng puso ko sa bawat galaw ng taong nasa kabilang panig ng silid. Siya, ang batang isinuko ko noon,
Ang anak na pinili kong ipaampon dahil sa takot, kahirapan, at kawalang kasiguruhan. Hindi ko kailanman inakala na sa isang araw, sa isang pagkakataon, magtatagpo ang aming mga landas sa ganitong paraan. Attorney Santos, tawag ng hukom, at tumayo siya mula sa kanyang upuan. Ang boses niya'y malalim, matatag, punong-puno ng kumpiyansa. Nakatingin siya sa papel na hawak, ngunit ang presensya niya'y parang bumalot sa buong silid. Ang pangalan niya'y tumunog sa akin ng parang musika, ngunit ang emosyon sa puso ko'y hindi kasing ganda ng tunog nito. May halong kirot, takot, at isang kakaibang uri ng pagmamalaki. Paano nangyari ito? Paano naging abogado ang anak kong iniwan? At bakit siya ang nasa panig ng kalaban ko? Mabilis na gumuhit sa isip ko ang mga alaala noong araw na ipinasa ko siya sa mga kamay ng mag-asawang nangako ng magandang buhay. Bata pa ako noon, halos hindi ko pa lubos na nauunawaan ang responsibilidad ng pagiging magulang. Ang hirap ng buhay, ang takot sa kinabukasan, ang kawalan ng suporta. Lahat ng yon ang nagtulak sa akin para gawin ang desisyong iyon. Hindi ko inisip na isang araw, babalik siya sa akin. Ngunit hindi bilang anak, kundi bilang isang taong may layuning labanan ako. Ang aking kliyente ay may malinaw na ebidensya na nagpapakita ng pag-abuso sa kontratang ipinasa ng kabilang panig. Sabi niya, at bawat salitang binibitawan niya'y parang mga punyal na tumatarak sa dibdib ko. Hindi niya alam na ako ang kabilang panig. Hindi niya alam na ang babaeng nilalabanan niya'y ang babaeng nagdala sa kanya sa mundo. Sinubukan kong kontrolin ang nanginginig kong mga kamay. Sa bawat pagbanggit niya ng mga detalye, nararamdaman ko ang unti-unting pagwasak ng pader na matagal ko nang itinayo sa pagitan namin. Ang pader na yon ang nagprotekta sa akin mula sa sakit, mula sa pagsisisi, mula sa pag-iisip kung paano kaya ang buhay namin kung hindi ko siya isinuko. At ngayon, narito siya, hindi bilang anak, kundi bilang tagapagtanggol ng kalaban ko. Hindi ko maiwasang tumingin sa kanya. Ang tangkad niya, ang tikas niya, ang paraan ng kanyang pagsasalita. Lahat ng yon ay nagpapaalala sa akin kung gaano kalaki ang nawala sa akin. Hindi ko kailanman nakita ang unang hakbang niya, ang unang ngiti, ang unang araw niya sa paaralan. Hindi ko narinig ang tawag niyang nanay. At ngayon, narito siya, malapit ngunit napakalayo. Ginoot ginang, may nais ba kayong idagdag? Tanong ng hukom. At tumayo ang abogado ko upang sumagot. Pero hindi ko halos marinig ang sagot niya. Ang isip ko'y nakatuon sa bawat galaw ni Attorney Santos, sa bawat ekspresyon ng kanyang mukha. Ang mukha niya'y pamilyar, ngunit hindi ko magawang lapitan siya. Natatakot ako, hindi lamang sa kung ano ang pwede niyang gawin sa kaso, kundi sa kung ano ang pwede niyang malaman. Lumipas ang mga oras at natapos ang pagdinig. Tumayo ang lahat at kusa akong lumapit sa abogado ko. Ngunit sa gilid ng mata ko, nakita ko si Attorney Santos na papalapit sa akin. Ang puso ko'y bumilis ang kabog, hindi dahil sa takot sa kaso, kundi dahil sa takot na baka may masabi siya, baka magtanong siya, baka makita niya ang katotohanan. Magandang araw po, sabi niya at inabot niya ang kamay niya sa akin. Ang mga mata niya'y matalim, ngunit magalang, parang sinusuri ako. Sinubukan kong ngumiti, ngunit alam kong may bakas ng kaba sa mukha ko. Inabot ko ang kamay niya at sa sandaling iyon, parang nagtagpo ang dalawang mundong matagal nang hiwalay. Hindi niya alam, pero ang hawak na yon ay ang hawak ng isang ina. Isang ina na iniwan siya. Magandang araw, sagot ko. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng boses ko. Tumango siya at umalis. Ngunit bago siya tuluyang lumayo, huminto siya at tumingin muli sa akin. Ang mga mata niya'y may tanong, may pag-aalinlangan. Parang may kung anong namumuong pakiramdam sa loob niya, ngunit hindi niya alam kung ano iyon. At doon, sa gitna ng courtroom na yon, naramdaman ko ang unang pagkatakot na baka matuklasan niya ang katotohanan. Ngunit higit sa takot,
naramdaman ko ang isang kagustuhan, ang kagustuhang makilala siya, ang kagustuhang sabihin sa kanya ang lahat, ang kagustuhang yakapin siya at humingi ng tawad. Ngunit hindi ko magawa, hindi ko kaya. Napakaraming tao na ang lumipas at napakaraming sugat na ang nabuksan. Habang naglalakad ako palabas ng courtroom, naramdaman ko ang biglaang pagtaas ng emosyon sa loob ko. Napatingin ako sa relo ko at sa sandaling iyon, narinig ko ang isang pamilyar na boses sa likuran ko. Huminto ako, nanlaki ang mga mata at unti-unting lumingon. "Nay?" tanong niya. Malalim ang boses, puno ng pagkalito. Sa harap ng hukuman, naramdaman kong parang bumaliktad ang mundo ko. Ang tunog ng pagtawag sa pangalan ng abogado ng kalaban ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Attorney Marco de Luna, malakas na tinig ng tagapagsalita. Tumingin ako sa direksyon ng kalaban at doon ko siya unang nasilayan. Ang batang iniwan ko, ang anak kong matagal ko nang pinangarap na muling makita. Hindi ko siya maaring magkamali. Nakatayo siya ng matikas, suot ang itim na suit na parang sinadya para ipakita ang kanyang awtoridad. Ang bawat hakbang niya papunta sa mesa ng kalaban ay parang dagok sa aking dibdib. Ang mukha niya, ang mga mata niya, lahat ng yon ay ako. Hindi ko kailanman malilimutan ang mga mata niyang may halo ng lungkot at galit. Parang binabalikan niya ang nakaraan, pero siya na ang may kontrol ngayon. Naging abogado siya ng pamilya ni Don Vicente, ang mayamang negosyante na ilang taon nang umaabuso sa aming lupa. Ang kaso ay tungkol sa pag-angkin nila sa lupang matagal ng pag-aari ng pamilya namin, ang lupaing iyon na tanging alaala ko sa aking mga magulang. Ngunit sa harap ng lahat ng ito, ang mas masakit ay kung paano naging bahagi ng buhay ng kalaban ng anak ko. Paano siya napunta sa kanila? Paano sila nagkaroon ng lakas loob na gawing puwersa laban sa akin ang sariling laman ng aking katawan? Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Galit, lungkot, takot, at pagkalito. Sa bawat salita niya, naririnig ko ang boses ng isang tao na hindi na ako kilala. Malinaw, matalim ang tono ng kanyang argumento. Pinagtibay niya ang mga dokumentong naglalaman ng mga detalye kung paano di umano'y nabili ng pamilya ni Don Vicente ang lupa. Ang mga ebidensya, ang mga testigo, lahat ay tila pabor sa kanila. Hindi ko maipaliwanag kung paano niya napaghandaan ang lahat ng ito, pero alam kong siya ang may malaking bahagi sa estratehiya nila. Habang siya'y nagsasalita, hindi ko mapigilang magbalik tanaw sa nakaraan. Ang huling beses na nakita ko siya, siya'y isang sanggol na mahimbing na natutulog sa aking mga bisig. Wala akong kayang ibigay sa kanya noon. Wala akong trabaho, wala akong suporta, at ang buhay ko ay puno ng pagkukulang. Sa gitna ng lahat ng iyon, pinangako ko sa sarili kong ibibigay ko sa kanya ang mas magandang kinabukasan, kahit pa nangangahulugan yon ng paglayo ko. Ang pamilya na umampon sa kanya ay mayaman, edukado, may kakayahan. Ngunit hindi ko inakala na ang desisyong iyon ay magdudulot sa akin ng pinakamalaking sugat sa puso ko. Nang dumating ang pagkakataon para magsalita ang abogado ko, halos hindi ako makapag-concentrate. Nasa harap ko lang siya, ang anak kong si Marco, pero pakiramdam ko'y milya-milya ang layo namin sa isa't isa. Sinubukan kong basahin ang kanyang ekspresyon, pero walang bakas ng alaala o pagkilala sa akin. Ako ba'y naging isang anino na lang sa kanyang buhay? Ang mukha niya'y puno ng determinasyon, ngunit sa likod ng lahat ng iyon, napansin ko ang tila bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Ano kaya ang iniisip niya? Sa huling bahagi ng pagdinig, tumayo siya muli. Ngunit sa pagkakataong ito, bago siya magsalita, tumingin siya sa direksyon ko. Ang titig niya'y matalim. Parang may gustong sabihin, ngunit hindi niya iyon binigkas. Tumigil ang mundo ko sa saglit na iyon. Parang hindi ko na narinig ang ibang tao sa paligid. Kami lang dalawa ang naroon. Ako at siya. Ang anak kong iniwan. Ang anak kong nagbalik bilang kalaban. Sa wakas,
Ipinahayag ng hukom na magkakaroon ng deliberasyon bago ang desisyon. Lahat ay tumayo at ang mga tao'y nagsimulang mag-usap-usap. Ako'y nanatili sa aking kinauupuan, nanlulumong nakatingin sa mesa sa harap ko. Ngunit bago ako tuluyang makalayo sa silid, bigla kong naramdaman ang presensya niya sa aking tabi. Hindi ko inaasahan yon. Tumigil siya sa harap ko at sa wakas, nagsalita siya. Alam kong ikaw ang ina ko. Malamang na hindi niya inaasahan ang sariling tangkad sa akin, ngunit ang kanyang tinig ay puno ng galit. Bakit mo ako iniwan? Walang salita ang makakayang sumagot sa tanong na yon. Sa harap ng madilim at malamig na silid ng korte, naroon ang anak ko, ang anak na iniwan ko, ang anak na pinaampun ko, ang anak na akala ko'y hindi na babalik sa buhay ko. Pero narito siya ngayon, hindi bilang anak na sabik sa yakap ng kanyang ina, kundi bilang abogado ng kalaban ko. Ang bawat hakbang niya papunta sa harap ng hukom ay para bang mga palakol na tumatama sa puso ko. Pinilit kong huwag magpakita ng emosyon, huwag magpakita ng panghihina. Pero paano? Paano ko itatago ang sakit na dulot ng pangyayaring ito? Ang bawat kilos niya, ang bawat galaw ng kanyang kamay habang inaayos ang mga dokumento ay eksaktong tulad ng sa akin. Para bang nakita ko ang sarili ko sa kanya. Pero hindi na ako ang ina niya. Isa na akong estranghero sa mismong buhay ng anak ko. Napatingin siya sa akin. Isang mabilis, matalim na sulyap. Walang emosyon, walang bakas ng pagkilala. Parang hindi niya ako kilala. Pero kilala ako ng mata niyang yun. Alam kong kilala niya ako. Alam kong naroon ang galit, ang tanong, ang sakit na dala ng pag-abandon ako sa kanya. Nagsimula siyang magsalita at ang kanyang boses ay matatag, malinaw, puno ng kumpiyansa. Kagalang-galang na hukom, nais kong ipresenta ang ebidensya laban sa nasasakdal. Ako ang nasasakdal. Ako ang nasa gitna ng lahat ng ito. Ang anak ko ang nagdala ng kaso laban sa akin para sa taong matagal ko ng kaaway. Ang taong nagwasak sa negosyo ko. Ang taong nagsimula ng lahat ng gulo sa buhay ko. At ngayon, ang anak ko ang tagapagtanggol niya. Habang nagsasalita ang anak ko, bumalik sa akin ang lahat ng alaala. Ang araw na ipinanganak ko siya, ang unang beses na narinig ko ang kanyang iyak, ang mga sandaling pinangarap ko, ang magandang kinabukasan para sa kanya. Pero dumating ang araw na hindi ko na siya kayang suportahan. Ang utang, ang kahirapan, ang kawalang pag-asa. Lahat ng ito'y nagtulak sa akin para ipamigay siya. Akala ko noon, tama ang desisyon ko. Akala ko, binibigyan ko siya ng pagkakataon para sa mas magandang buhay. Pero ngayon, hindi ko alam kung tama nga ba yon. Ang bawat salita niya ay tumagos sa akin na parang mga punyal. Inisa-isa niya ang mga ebidensya laban sa akin. Mga kontrata, mga record, mga transaksyon na hindi ko naalalang ginawa o, sa totoo lang, hindi ko naintindihan noong panahong iyon. Alam kong may mga pagkakamali ako, pero hindi ko inasahan na magiging ganito ang lahat. Ang anak ko ang naglalantad sa lahat ng kahinaan ko, sa harap ng hukom, sa harap ng mga tao, sa harap ng mundo. Nang magtapos siya, tumayo ang abogado ko. Sinubukan niyang ipagtanggol ako, pero alam kong mahina ang kaso namin. Alam kong malakas ang laban ng kalaban ko, lalo na't ang anak ko ang nasa panig nila. Paano mo lalabanan ng anak mong kilala ang bawat ugat ng pagkatao mo? Habang nagpatuloy ang pagdinig, hindi ko maiwasang mapansin ang bawat detalye sa mukha niya. Ang hugis ng kanyang panga, ang kurba ng kanyang ilong, ang paraan ng pagtaas ng kanyang kilay. Lahat ng ito'y salamin ng sarili ko. Hindi ko mapigilang itanong sa sarili ko, ano kaya ang iniisip niya? Galit ba siya sa akin? Bakit niya ako tinutulungan na mapahamak? Hindi ba niya naiisip na ako ang nagbigay sa kanya ng buhay kahit na iniwan ko siya? Nang mag-recess ang korte, tumayo siya at dumaan malapit sa akin. Hindi ko alam kung aksidente lang o sinadya niya,
Pero naramdaman ko ang kanyang presensya, ang amoy ng kanyang pabango, ang bigat ng kanyang hakbang. Lahat ng ito'y nagpapaalala sa akin na siya ang anak ko. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Hinawakan ko ang kanyang braso, isang mabilis na galaw, desperado, puno ng pagmamakaawa. Anak, bulong ko. Halos hindi ko marinig ang sarili ko. Anak ko. Bumaling siya sa akin. Ang mga mata niya ay malamig. Walang bakas ng pagmamahal. Huwag mo akong tawaging anak. Sabi niya, mababa ang tono pero puno ng diin. Hindi kita ina. Isa ka lang nasasakdal sa kasong ito. At gagawin ko ang lahat para manalo kami. Nabitawan ko siya. Parang nawala ang lakas ng katawan ko. Hindi ko na alam kung paano ko itutuloy ang laban na ito. Paano mo lalabanan ang sarili mong dugo? Paano mo haharapin ang anak mong itinakwil mo? Pero ngayoy tila ikaw ang itinatakwil. Sa pagbalik ng lahat sa korte, naroon na ulit siya. Matatag, puno ng kumpiyansa. Naroon ako, durog, wasak, hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari. Pero habang nakatitig ako sa kanya, may napansin akong kakaiba. Sa tuwing binabanggit niya ang mga detalye ng kaso, may bahagyang panginginig sa kanyang boses. Hindi halata sa iba, pero ako, kilala ko siya. Hindi ko alam kung galit ba yon, sakit, o pag-aalinlangan. Pero alam kong may nararamdaman siya, may kung anong bumabalot sa puso niya. At sa huling bahagi ng pagdinig, nagpakita siya ng dokumentong hindi namin inaasahan. Ang hukom, pati ang abogado ko, ay nagulat sa ebidensyang yon. Ang dokumento na dapat magpapabagsak sa akin ay naglalaman ng isang pirma. Pirma niya, ng anak ko. Pero hindi ito pirma ng isang abogado. Pirma ito ng isang testigo. Ang ebidensyang iyon na dapat laban sa akin ay biglang naging sanhi ng tanong. Bakit siya pumirma bilang testigo? Ano ang koneksyon niya sa kaso? Ang hukom, matapos makita ang dokumento, ay nagtanong sa kanya, may personal ba kayong koneksyon sa nasasakdal? Tahimik ang silid. Nakatingin ang lahat sa kanya. Nakatingin ako sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita kong nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Napansin kong parang may pighati sa kanyang mga mata. At sa wakas, nagsalita siya. Mababa ang boses, pero malinaw. Ang nasasakdal, siya ang aking ina. Nabigla ang lahat, ang hukom, ang mga tao sa korte, pati na rin ang kalaban ko. Pero ang pinakamalaking tanong ay nasa isip ko. Bakit niya inamin iyon? Ano ang ibig sabihin ng ginawa niya? Sa araw na yon, parang bumaliktad ang mundo ko. Nasa loob ako ng courtroom, nakaupo sa witness stand, habang hinahabol ng mga mata ko ang bawat kilos ng abogado ng kalaban. Ang bawat salitang binibitawan niya ay parang tinik na tumutusok sa puso ko. Hindi ko magawang tumingin ng diretso sa kanya. Pero ramdam kong ang tingin niya sa akin ay parang matalim na punyal. Walang awa, walang alinlangan. Siya ang anak ko. Ang batang isinuko ko noon dahil sa takot, kahirapan, at desperasyon. Ang batang iniwan ko sa harapan ng pinto ng ampunan, kasama ang isang sulat na nagsasabing, mahal kita, pero hindi kita kayang alagaan. Ang batang pinangakuan ko ng mas mabuting buhay, malayo sa kaguluhan ng mundo ko. At ngayon, siya ang mismong humaharap sa akin, hindi bilang anak, kundi bilang isang taong handang ipagtanggol ang kalaban ko. Nakatingin siya sa akin ng may kumpiyansa. Ang mga mata niya ay puno ng determinasyon. Ang bawat tanong na binibitawan niya ay tila may halong galit. Bagamat kontrolado ang tono ng boses niya. Hindi ko alam kung galit siya dahil sa kaso o dahil sa akin. Sa bawat sagot ko, nararamdaman kong unti-unting nabubuo ang larawan ng pagkabigo ko sa sarili. Hindi ko alam kung paano ko haharapin siya nang walang luha. Pero hindi ako pwedeng magpatalo. Hindi ito ang oras para maging mahina. Mrs. Reyes, tanong niya, gamit ang apelyido ng asawa ko, na matagal nang wala sa akin, sa palagay mo ba ang mga ginawa mo noon ay may direktang epekto sa kasalukuyang sitwasyon? Hindi ko alam
kung ano ang mas masakit, ang tanong niya o ang paraan ng pagtawag niya sa akin. Hindi niya ako tinawag na nanay. Hindi niya ako kinilala bilang magulang. Isa lamang akong estranghero para sa kanya. Tumigil ako ng ilang segundo bago sumagot. Ginawa ko ang tingin kong tama noon. Hindi ko ginusto ang mangyari sa mga bagay na ito. Ang boses ko ay nanginginig. Kahit anong pilit kong pigilan. Alam kong bawat sagot ko ay sinusuri niya, hinuhusgahan niya. Ang sakit ng pag-iwas ko sa kanyang tingin ay parang sugat na hindi maampat. Habang nagpatuloy ang pagtatanong, hindi ko maiwasang mapansin ang mga munting detalye sa kanya. Ang paraan ng paggalaw ng kanyang kamay, ang tikas ng kanyang tindig, ang tono ng boses na tila pamilyar pero banyaga. Naalala ko ang mga araw na iniisip ko kung ano ang magiging buhay niya. Pinangarap ko na sana'y maging maayos ang lahat para sa kanya. Pinangarap ko na sana'y hindi niya maramdaman ang sakit na iniwan ko. Pero ngayon, narito siya, harapan kong nakikita, at hindi ko magawang abutin siya. Matapos ang mahabang eksaminasyon, tumayo siya at bumalik sa kanyang upuan. Hindi ko maiwasang sundan siya ng tingin. Ang puso ko ay parang durog na salamin. Bawat piraso ay tumutusok sa akin. Hindi ko alam kung paano ko siya mapapalapit muli. Pero paano? Paano ko sisimulan ang pag-aayos ng isang relasyon na ako mismo ang sumira? Nang matapos ang hearing, lumabas ako ng courtroom na parang wala sa sarili. Ang mga tao sa paligid ay parang mga anino lamang, walang tunog, walang kulay. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang bigat ng mundo. Hindi ko alam kung paano ko ito kakayanin. Habang naglalakad ako sa pasilyo, naramdaman ko ang isang presensya sa likod ko. Tumigil ako, huminga ng malalim, at dahan-dahang lumingon. Naroon siya, ang anak ko, nakatayo, nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung anong ekspresyon ang nasa mukha niya. Galit ba? Lungkot? Pagkalito? Bakit? Tanong niya. Direkta, walang paligoy-ligoy. Bakit mo ako iniwan? Hindi ako nakasagot agad. Ang tanong na yon ay parang isang bomba na sumabog sa loob ko. Ang mga alaala ng gabing iniwan ko siya ay bumalik sa akin. Ang malamig na hangin, ang pinto ng ampunan, ang sulat na iniwan ko, ang iyak ko na pilit kong pinigilan, ang sakit na hindi ko na muling binalikan. Para sa'yo, sagot ko, halos pabulong. Para magkaroon ka ng mas mabuting buhay. Natahimik siya, pero hindi ko alam kung tinanggap niya ang sagot ko. Ang mga mata niya ay tila naghanap ng mas malalim na paliwanag, pero wala akong maibigay. Wala akong sapat na salita para maipaliwanag ang lahat. Bakit hindi mo ako hinanap? Tanong niya muli, mas matalim. Bakit mo hinayaang lumaki ako nang walang sagot? Hindi ko alam ang isasagot. Ang totoo, sinubukan ko. Sinubukan kong hanapin siya ilang taon matapos ko siyang ipaampon, pero natakot ako. Natakot akong malaman na baka masaya siya sa buhay na wala ako. Natakot akong masira ang buhay niya kung bigla akong lilitaw. Ngunit bago pa ako makapagsalita, lumapit siya sa akin. Ang lapit ng presensya niya ay parang apoy na tumutupok sa akin. Ang anak ko, ang taong iniwan ko, ay narito, harapan ko, pero parang napakalayo pa rin. Bakit ngayon lang? Tanong niya. Ang boses niya ay puno ng sakit, at bago pa ako makasagot, tumalikod siya. Iniwan ako sa pasilyo, mag-isa, tulad ng dati. Sa gitna ng malamig na silid ng korte, naririnig ko ang bawat tiklop ng papel, ang bawat pag-ubo ng mga tao, at ang mabigat na tunog ng mga sapatos sa marmol na sahig. Pigil ang paghinga ko habang nakatitig sa abogado ng kalaban. Ang batang lalaking minsang tinatawag akong nanay. Hindi ko siya makita ng malinaw mula sa kinatatayuan ko. Pero alam ko, kilala ko ang kilos niya, ang paraan ng pagtaas niya ng kilay, tuwing may tanong. Ang bahagyang pagngiti, kapag may sagot siyang alam na makapipinsala sa akin. Ang anak ko, na minsan kong isinuko, ngayon ay humaharap sa akin bilang kaaway. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Parang hinahati ang dibdib ko.
Ang pagkakakilala ko sa sarili kong anak kontra sa realidad na siya ang gumigiba sa lahat ng pinaghirapan ko. Sinusubukan kong magpakatatag, ngunit hindi ko maiwasang bumalik sa nakaraan. Sa bawat tanong na binibitawan niya, bumabalik sa akin ang mga alaala. Ang araw na isinuko ko siya, ang gabing halos hindi ko makatulog sa kakaisip kung tama ba ang desisyon ko. 23 taon na ang nakalipas. Walang-wala ako, nag-iisa, at walang kakayahang buhayin ang isang sanggol. Sa murang edad, natutunan kong magpasya sa mga bagay na mas mabigat kaysa sa kakayanin ng isang ina. Pinili kong ipaampon siya sa mag-asawang mayaman sa paniniwalang mas magiging maayos ang buhay niya sa piling nila. Hindi ko inaasahan na ang desisyong iyon, na akala ko'y tama, ay babalik sa akin sa ganitong paraan bilang isang masakit na paghamon. Mrs. Santos, tawag ng hukom. Naputol ang pag-iisip ko. Tumayo ako. Pilit pinapakalma ang nanginginig kong mga kamay. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang anak ko ngayon. Ang bawat tanong niya, bawat argumento, ay parang mga sugat na tinutusok sa puso ko. Ang boses niya, malalim at puno ng kumpiyansa, ay parang musika na hindi ko maabot pero alam kong akin dati. Sa palagay niyo po ba, makatarungan ang ginawa niyo sa pamilya ng kliyente ko? Tanong niya. Diretso ang tingin sa akin. Hindi ko maalis ang mata ko sa kanya. Ang mga mata niyang maitim, ang hugis ng panga niya, ang paraan ng pagbigkas niya ng mga salita. Lahat ng yon ay paalala na siya ang anak ko. Pero sa pagkakataong ito, hindi niya ako tinatawag na nanay. Hindi niya ako kinikilala bilang ina niya. Ako ang kontrabida sa kwento niya. Ang ginawa ko'y nararapat lamang sa sitwasyon. Sagot ko. Pilit pinapakalma ang boses ko. Pero nararamdaman ko ang hirap sa bawat salitang lumalabas sa bibig ko. Paano ko ipagtatanggol ang sarili ko kung ang kaharap ko ay anak ko mismo? Alam ko, sa bawat sagot ko, may bahagi ng puso niyang nasasaktan. Pero hindi ko alam kung nararamdaman niya iyon. Ang tingin niya sa akin ay malamig, parang estranghero. Nagpatuloy ang pagtanong niya. Isa-isa niyang binuksan ang mga dokumento, inilatag ang mga ebidensyang magpapabigat sa kaso ko. Ang bawat salita niya ay may diin, may lakas, at may determinasyon. Hindi ko maiwasang humanga sa kanya. Ang anak ko, na minsan kong iniwan, ay naging matagumpay. Ngunit sa likod ng paghanga ko, may kirot. Paano nangyari ito? Paano nauwi sa ganito ang lahat? Habang nakikinig ako sa kanya, naalala ko ang huling beses na nakita ko siya. Maliit pa siya noon, mga 3 taong gulang. Ang mga mata niya'y puno ng inosente. Ang mga ngiti niya'y parang liwanag sa madilim kong mundo. Pero kinailangan kong magpasya. Hindi ko siya kayang buhayin. Hindi ko kayang ibigay ang mga bagay na karapat-dapat para sa kanya. Kaya isinuko ko siya. At ngayon, siya ang humahamon sa akin, hindi bilang anak, kundi bilang abogado ng kalaban ko. Mrs. Santos, ang inyong mga desisyon ba ay bunga ng pansariling interes o para sa kabutihan ng lahat? Tanong niya, puno ng kumpiyansa. Hindi ko alam kung sinasadya niyang gawing personal ang mga tanong, pero ramdam ko ang bigat nito. Ang tanong na yon ay parang patalim na tumusok sa puso ko. Hindi ko alam kung para sa kanya o para sa sarili ko ang sagot. Ang ginawa ko'y para sa kabutihan ng lahat. Sagot ko, pilit na iniwas ang tingin sa kanya. Pero alam kong hindi siya naniniwala. Sa mata niya, ako ang masama. Ako ang dahilan ng lahat ng problema. At kahit alam kong may mga bagay akong mali, hindi ko maikaila ang sakit na nararamdaman ko. Ang anak ko, na minsang tinatawag akong nanay, ay wala na sa akin. Nagpatuloy ang pagtatalo sa loob ng korte. Ang bawat sagot ko ay sinasalungat niya. Ang bawat argumento niya ay pinapabagsak ang depensa ko. Pero sa likod ng lahat ng yon, nararamdaman ko ang koneksyon namin. Alam ko, kahit paano, may bahagi pa rin siya na naghahanap sa akin. Pero hindi ito ang tamang pagkakataon para iyon maramdaman. Sa pagkakataong ito, kami na sa magkaibang panig. Sa huli,
Tumahimik ang silid. Ang hukom ay nagbigay ng huling pananalita, ngunit hindi ko na marinig ang mga salita niya. Ang tanging naririnig ko ay ang tibok ng puso ko, ang bigat ng bawat emosyon na bumalot sa akin. Tapos na ang araw, pero hindi pa tapos ang laban. At alam kong sa susunod na pagharap namin, mas magiging mahirap ang lahat. Paglabas ko ng korte, nakita ko siyang nakatayo sa gilid, hawak ang kanyang maleta. Hindi ko alam kung lalapitan ko siya. Sa likod ng lahat ng galit niya, alam kong may bahagi pa rin siya na naghahanap sa akin. Pero bago ko pa man maisip ang gagawin, lumapit siya sa akin. At sa unang pagkakataon, nagsalita siya hindi bilang abogado, kundi bilang anak. Alam mo ba kung bakit tinanggap ko ang kasong ito? Tanong niya. Malamig ngunit puno ng emosyon. Hindi ko alam ang isasagot. Nakatingin lamang ako sa kanya, pilit na inuunawa ang bawat salita. Hindi lang dahil sa trabaho ko, patuloy niya, kundi dahil gusto kong malaman kung sino ka talaga, nanay. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng lahat ng desisyon ko. Ang anak ko, na minsan kong isinuko, ay bumalik sa akin hindi para sa pagmamahal, kundi para sa katotohanan. Sa harapan ko ngayon ay ang bata na minsan kong iniwan, ang anak kong si Daniel, na ngayon ay hindi na bata. Siya ay isang lalaki na may matikas na tindig at matalas na mga mata. Ang kanyang presensya ay parang bagyong dumaan sa tahimik kong buhay, binago ang lahat sa isang iglap. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyon, pero kailangan kong magpakatatag. Mrs. Reyes, wika niya, formal, malamig, na parang hindi kami magkadugo. Ang tono ng boses niya ay parang espada na bumabaon sa aking dibdib. Nais ko kayong tanungin ukol sa lupaing pinag-aawayan ninyo at ng kliyente ko. Nagkatinginan kami, pero hindi ko magawang magsalita. Ang bawat salita niya ay may bigat at ramdam ko ang distansya sa pagitan namin. Hindi ko na siya anak. Siya na ang abogado ng kalaban ko. Ang taong gustong bawiin ang lupa na minana ko pa sa aking mga magulang. Ang lupaing iyon, ang huling alaala ng aming pamilya. Ang tanging bagay na nag-uugnay sa akin sa nakaraan. Habang nakaupo siya sa harap ko, parang bumalik ang lahat ng mga alaala. Ang maliit na bata na tinuruan kong maglakad. Ang musmus na tuwang-tuwa kapag binabasahan ko ng kwento tuwing gabi. Pero ang mga alaala ay may kasamang pait. Ang araw na pinili kong ipaampon siya dahil sa kahirapan. Ang pangakong binitawan ko sa sarili na balang araw, babawiin ko siya. Pero hindi ko nagawa. Ang mga taon ay mabilis na lumipas at ang kawalan ng lakas ng loob ay naging hadlang sa muling pagkikita namin. Ang lupaing ito ay pag-aari ng kliyente ko ayon sa mga dokumento. May ebidensya kaming nagpapatunay na ang lupa ay naibenta ng inyong lolo bago pa man ito mapunta sa inyo. Patuloy niya. Walang bahid ng emosyon sa kanyang boses. Tila wala siyang kabatiran sa mas malalim na koneksyon namin. O baka sinasadya niyang baliwalain iyon. Pinilit kong magtuon sa kanyang sinasabi. Pero ang utak ko ay abala sa ibang bagay. Paano? Paano nangyari ito? Paano siya napunta sa panig ng mga taong gustong sirain ang buhay ko? At higit sa lahat, alam ba niya kung sino ako? Alam ba niya na ako ang ina niyang iniwan? Hindi totoo yan. Sagot ko, kahit nanginginig ang boses ko. Ang lupaing ito ay minana ko mula sa aking lola. Walang dokumento na magpapatunay na naibenta ito sa iba. Nagtaas siya ng kilay at sa sandaling iyon, nakita ko ang bakas ng galit sa kanyang mukha. Hindi ko alam kung ang galit na iyon ay para sa lupa, sa argumento namin, o sa akin bilang taong nasa harap niya. Mrs. Reyes, may mga papeles kaming hawak na magpapatunay ng aming sinasabi. Kung magpapatuloy pa ang pagtanggi ninyo, mapipilitan kaming dalhin ito sa korte. Ang kanyang mga salita ay diretsyo, walang paligoy-ligoy. Pero sa likod ng kanyang formalidad, naramdaman ko ang tensyon. Alam kong may kung anong bumabalot sa kanya, pero hindi ko sigurado kung ano yon.
Tumayo siya mula sa upuan at sa sandaling iyon, parang bumagal ang oras. Ang bawat hakbang niya ay parang tunog ng kampana na nagbabadya ng isang trahedya. Akala ko, tapos na ang pag-uusap namin. Pero bago siya tuluyang lumabas ng pintuan, huminto siya at tumingin sa akin. Alam ko kung sino kayo, sabi niya. Mababa ang boses, pero bawat salita ay parang kidlat na tumama sa akin. Alam ko kung ano ang koneksyon natin. Tumigil ang puso ko sa sandaling yon. Hindi ko na kayang magsalita. Ang mga mata niya ay tumama sa akin, puno ng tanong, puno ng hinanakit. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang susunod na mangyayari. Pero alam ko na ang buhay ko ay hindi na magiging pareho muli. Pero hindi ito tungkol sa atin. Dagdag niya, malamig, na parang sinaksak ako ng paulit-ulit. Trabaho ko ito at gagawin ko ang lahat para manalo. Bago pa ako makapag-react, tuluyan na siyang lumabas ng pintuan. Iniwan akong nakatayo, lutang, at puno ng mga tanong. Ang anak kong iniwan ko noon ay bumalik. Pero hindi para magbigay ng kapatawaran o pagmamahal. Bumalik siya bilang taong sisira sa akin. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng lahat. Ang desisyon kong ipaampun siya, ang mga tao na lumipas na hindi ko siya nakasama, ang mga pangarap na hindi ko nagawa para sa kanya. Ang lahat ng ito ay bumalik. At ngayon, kailangan kong harapin ang konsekwensya. Pero sa likod ng sakit, may kung anong bumubulong sa akin. Isang bahagi ng puso ko ang nagsasabing hindi pa tapos ang lahat. Kung alam niya kung sino ako, may pag-asa pa ba na maibalik ko siya? O ang pag-asa ko ay isa ng pangarap na hindi na kailanman matutupad? Ang laban para sa lupa ay nagsisimula pa lang. Pero ang laban para sa puso ng anak ko, iyon ang tunay na digmaan na kailangan kong harapin.